ongoing projects na mo na ang ato ang milk processing area, which is within this month or next month mag-operate na. And we have this Lawa at Bini, which is also nakatabang punta sa ato ang gitawag o community and community responsibility. Ang mga trabaho dito sa amo ang palibot, ang community na tagaan ng trabaho sa DSWD, which is parang task forward, and napag-ibinhi nga ihatag para tanuman in mapasimilya sa isda na kuwan ang ginatawag o mapabuhi para masustain yun ang panginabuhi sa mga katawhan diha. So dako pud kay tabang yun ang mga agency nga na mga programa nga sama ninyo. So among kaming ginatawag og business center diha sa Baguio, mao na ni ang mga bunga siguro sa tawag nato mga paningkamot. Operated na po ni, it is mag-operate na siguro niya by this month or next month na. So siyempre ba kita na farmer, di magkita pwede mabuhi kung wala tayong mga affiliates ng mga grupo na makatabang sa tuwa. So I encourage all the farmers na to be involved in their respective community and organizations, especially sa mga farming, especially sa mga ginatawag og mga variety or mga kasi-klaseng mga tanong lamang yung mga organization na especially sa ato ang mga barangays, no? So ako, na-discover ko sa Vegetable Industry Council sa Southern Mindanao as a member po ko diya since 2014. Then, naging active po ko sa Municipal Agri-Fisheries Council sa itawag og MAPSI as Vice Chairman. And then, naapod ko sa RAPSI as Vegetable Committee Chair. Besides ani, tungkol sa atong pag-active sa ato ang support sa programs of the government, so nato mga international trips which is sponsored by the partners, mga government sa gawas. Wow. No? So I've been in IUA, USA, sponsored by the Colonel Alliance University. Wow. So murag di sa Pilipinas, murag duha tulo lang siguro nimo napili. And then we are now a global, ang tawag sa MUA is Global Farmers Network. So out of many countries sa New Zealand. So we were there kasi nagbisita ko diya sa mga estudyante nga gikan po sa Makatabo Farm. So we've been in South Korea also for the ginatawag og post-harvest technology to training. And then daghan po itong nakatunan dito na pwedeng i-apply. So sa aktong paglibot-libot diri sa Mindanao o sa ibang lugar sa Pilipinas, maka-encounter gitag mga kaning gitawag natong upat ka klase nga farmer. Ako alam niya sa ako alam ng experience as a leader in the vegetables. So ato ba rin itakil ni ato. Okay, so maning mga upat ka klase lang na farmer: ordinary farmer, difficult farmer, sophisticated, and emotional. So unsa man sila ng mga upat? So kining ordinary farmer mao ni mga traditional farmer. Simple lang sila, dili sila gusto magtuon, dili mo sa buhaton og seminar, no time for trainings, kaya ang ilahang tanong dito mabiyaan, ilahang mga animals dito mabiyaan, always based in the farm, pero wala gina apply ng mga bag-ong technology kay ito braban to sa ilang ribawaan. Kani sila mga ordinary farmer na matawag nato. Sunod, kining sophisticated farmers, kani siya bisin po din na farmer pero always online. Nung wala na po, nasa FB, sa YouTube, sa TikTok, more time on online rather than farming. So, murag naalala, sige, nag-attend isang na-adya sa webinar na. So, less po tayo ang yung application dito sa farming. Sobra na po tayo yung pagka-sophisticated. Kaya, murag tubluan na lang i-online na siguro yung pagtanong, kung nga na bitaw. So, kung yung mga difficult farming, nakita po na ako na kasi nasa yung mga training, nasa yung mga seminar, loves to visit other farms. But sometimes, seldom visiting his own farm.
Na sige na nagsuyo-suyo ko sa ubang mga farm, malindog, pero di lagi, ilang kabisi sa sarili nga farm niya. Magsige lang ni pangumusta sa iyahang farm, kung sa iyang gisang nga gibili dito. So, di sige na sugo. Sa ito pang in Cebuano term, sugo type of farming. Na itanong ni dito, ito na pit sa kuwan. Nga, pinanakabulan, o kumusta naman ito ang gitanong? Pero di sa kabalo sa asa rin yung pagitanong ng farm, diba? So, ang kami, emotional farmer, mo yung mga passionate farmer yun. Nga, hands-on, na dreams, baka tinidiri, kadaghanan ako ni Dini, na goals to develop sa ilang farm, na always in action, na unsa ganito nahunahunaan niya, nga itanong, di nyo pwede gawin, itanong, unsa ganito yung nabayan sa seminar, iya ba yung i-apply, ano ba, willing to learn, no? Always accept criticism, always accept challenges, na, kanong mga parmira ni kanang, ganun na iba, no? Madasigon diha sa pagsunod sa programa sa gobyerno. So, pinamang, murag na emotional farmer, takay, dili ba takay mo na magsige na ng pagreklamo, sige pagreklamo niya, dili po ta nagatrabaho sa tuwang farm. So, I think, ganun ta, makatabang ni sa tuwang mga nagsugod ta, kanina especially pa-retire na ta, o wala na tayo sa corporate world, na naatayuta, so naatay farm. So, I think, no, i-change the challenge na yun sa inyo, na magsugod na kita. And, na isa sa mga naganahan ako nga po, gikan kang Rick Brian, na farming is a profession of hope. So, it doesn't mean na ang farming walay failure, walay lugi, pero it is a farming, it is a profession of hope. Kung kanunay ka nag-aasa, kanunay ka nagatanong nga nag-aasa nga kini ako mamunga, kanunay ka nagatanong, nag-aasa nga kanunay kini milambo o mukita, makahatag taog, nga tawag og kahayahay. So, one word na kaibigan therefore, Biblia sa James 5:16, therefore confess your sins on each other and pray to each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So, kita mag-uuma mga tawag og mga righteous. Kaya Diyos na nung tayo tanong at mga tanong. So, again, daghang salamat o maayong hapon sa tanan. Yes. Thank you kaayo Sir Bongno sa pag-share sa inyong journey sa inyong mga na-unlock na business opportunity tungod sa pagsunod ninyo sa good agricultural practice. So, sir, kanang nangayo lang kung gamay na emphasis na to sa gap ba. Nganong mag-gap farming man o nganong i-consider man na to ang good agricultural practice sa ato ang pag-farm, ilabing na sa pagtanom of vegetables. Yes, ang concept nato lagi nga nung mag-gap is because is a food safety. Yes. Safety sa to, safety sa nagtrabaho sa farm, ug safety sa nagkaon sa produkto nato. Ug naay traceability. Muna isa ka importante nga nung mag-gap is because para atong malikayan ang ginatawag og paggamit ug mga makadaot nga chemicals ug pagkaon sa mga dili maayong pagkaon nga gulay nga sobra na diay sa chemicals. So, kani nga makatabang yun ni sa tuwa is because number one, high ang imuhan dila tawag og scores o tawag og kanang credibility nimo sa imong farm nga nagapractice ka dito, ikaw na gid ang agtuon sa mga gitawag og mga dagko nga mga supermarket, mga komisari, mga consolidator. Kasi nakabalo sila nga, gap ni ang atong makaon diri safety. Kani nag-practice ni siya gap atong makaon ani kanang safety kayo, maayo kayo. Ang mga tao po ani dili po ginatawag og nag-practice po ito ginatawag og PPA. So, nung nag-gap ko is because I want to eat safety food. I want to eat. Gusto po na ko sa mga pariente, mga relatives, amigo nga, makakaon ng safety vegetables. Ginatawag ko ka ng hinyo. Nga
pagkaon nga gulay. Yes, sir. No? So, ang GAP is, kita naman good ng mga Filipino, or maskin dili Filipino, pag moingon ta og nutrition, kay July is nutrition month na, sir. Pag moingon tag nutrition, ang ato daw na mukaon tag gulay. Yes, Pero, oo. usahay, dito ra nato na limit sa gulay sa gulay ra, nato na limit ang atong nutrition na ginahuna-una. Wala nato na consider kung giunsa pag-produce ang gulay nga ato ang gina-consider na nutritious. So, ang GAP is kuan kayo siya, disiplina. Yes, oo. Pagsunod sa disiplina, giunsa pag-produce ang ato ang mga gipangkaon dara sa palengke na safety, dili lang sa consumer, kundi pati pod sa mga farmer o sa mga producer nga nagaproduce ato na gulay, no? So ano jud siya ang ano sa kanindot sa GAP farming, no? So kami pod sa ETI nag-imbitar pod ni sa ato ang mga consumer o sa ato ang basta mga background farmers nato. Dili ang certification ni Sir Bong is wala man gihatag diretso before siya nag-practice og GAP. It takes 2 years. 2 years. 2 years yan. Mhm. Evaluation. Yes, sir, no? So, ang imuhang certification is nagsugod pa jud ka na gi-practice nimo ang GAP. Ayha ka gi-certify na GAP farmer ka. So, ginaauhag po na to ang ato ang mga gagnay ng mga farmer o maskin na katong mga dagko na farmer, mga backyard farmers na to, na mag-practice og GAP, good agricultural practices, no? Daghan tag mga basahon na karon related sa GAP kung unsa ni siya kay para ang ato ang mga gipangkaon is dili siya daghang chemicals, na di nutritious jud ato ang makaon. So daghan kaayong salamat Sir Bong sa imong gibuo ng mga agri-info para madugangan pa ang among kaalam sa pagpangmakarong adlaw. So ang IS team is nagbisita sa inyong farm atong mga niaging sinana, no? So Yes, ato ang tan-awon og para sa dayon pud ninyo giunsa man mo pagbisita og pagsilip ang GAP practices sa Makatabo Farm. Maayong adlaw mga ka-agri. Welcome sa Makatabo Farm. Og ako di ay si Kuya Ande. Og ako si Jess. Og tara, Manuroy ta. So karon ani ata karon sa GAP area, no? So GAP area stands for Good Agricultural Practices. So ang GAP is naga-aim siya nga ma-maximize ang food safety sa atong mga consumer, especially atong mga ginaprodusan sa atong mga produkto. And ginaim po niya nga ma-maximize ang ato ang yield to produce. Then ang ato apong ma-lessen ang environmental impact nga sama sa uban, gabi na ang paggamit sa mga synthetic. So less ang ginagamit ana nga mga abono or mga chemicals sa mga ginagamit since gaano gid mi sa food safety sa atong mga consumers. So isip isa ka GAP farm, ma'am, no? GAP certified nga farm. Isa gid sa mga practices karon, ma'am, is ang proper waste disposal. So makita nato nga ginasegregate jud nato ang nabubulok, ang residual ug ang recyclable. So makita ninyo diri, ma'am, sa Makatabo mo ni among nursery diri. So diri siya giplastar ni Sir Bong, diri siya gibutang since naman diri jud amo ang GAP area, among gulayan, and prior po siya kay duol ra siya sa amo ang mga tanmanan po jud para dili kayo ma-stress og kung i-travel among seedlings sa among itanom for transplant. Doon na siya sa amo ang area nga katanman, so dili siya gibutang, and then shaded po ang area. Then doon po siya sa tubig which is accessible kaayo para mas ma-sustain or maatiman gyud namo ang tanom na mong gitanom diri. Ang mga gigamit na soil media diri, ma'am, is bukod sa lupa amo siyang gisagulan og
vermi o ang iti since daghan man tag supply sa vermi o sa iti, so mao to mo ginagamit diri as a soil media. So sa isa ka sako nga iti, ang amo isagol dira is tulo na ka sako nga lupa ug tulo na pud ka sako nga vermi. So matikdan ninyo nganong gamay ra among iti, dili siya balance sa vermi og sa lupa kay init man gud ang iti. So nay tendency pag daghan iyang amount nga among gisagol as a soil media, na ay tendency nga mamatay amo ang itanom nga seedlings or kaning mga samaning cuttings or kaning mga bulak nga among gitanom diri sa nursery. So naataron dire sa kuan farm to. So mo ni among bidre, mo ni among cauliflower o ang repolyo o sibuyas dahon. So makita ninyo kaning mga kawayan dati amo ning gitamnan siya og kaning kalabasa. So pagkahuman sa harvest sa kalabasa, dili man pwede og permentihon og tanom kalabasa. So ang gihimo namo gidaro na pud namo giukay mo na pud ni ang among gitanom karon. So pagkahuman na pag ma-harvest na pud ning mga leafy nga mga tanom diri tanan na pud namo og nang paliya ba o upo ba. So makita ninyo sa kilid na pud mga upo dito og mga anang patula among gitanom diha. So siguro makita ninyo nga din rapita dunay mga tagging no. Kay usa po ni ka requirement sa good agricultural practices kini nga gibutangan og tag kung kanos ang gitanom para pod pag-harvest may bawaan namo daan nga kini day nga adlaw o kini day bulana gitanom namo ning cauliflower. So usa ni siya ka requirement. So ikaduha pod kami nagagamit mi og mga abono sama ning kuan dormiti kini nga nasa drum karon makita nato nga nasa drum nga gihumo namo. So, kini abot na siya isa ka bulan. So kung madugay man gud siya gumol ang iti og birmi, mas nindot siya gamiton kaysa katong mga isa ka semana, duha ka semana pa nga gamiton dayon. Lain siya na may epekto pero lahi ra gid sa kaysa katong hinog na bitaw siya. sige, so makausapan na punta sa Picas Bid sa Makatabo Farm no. Makita ninyo ang kining ginatawag din na ampalong. Sa tinod talong gini siya, talong pero lahi na klase. Sa local gitawag ni siya og ampalong no. Kay talong ni siya pero ang iyang kapait mura pog paliya mo na sa ginatawag og ampalong. Oo. Ampalong ang tawag mo dire. So, since farman gid siya no, nagapractice gid ta og mga biosecurity measures no. So isa gid ni atong footbath. So para nganong naga-footbath man ta kay para since kita mga trabahante or even mga guests naman joy mo sulod mo gawas sa atong farm o sa atong mga galan. Through this biosecurity measure, maiwasan nato nga mukatag ang sakit. It's either nagikan sa gawas, pasulod sa ato or gikan diri sa ato pagawas sa ila sa lain. Og karon mga ka-agree mang harvest ta. Ayan, so daghang kaayo tag matunaan sir no bahin atong video. So we hope that by now daghan mo og napupo na knowledge about the business potentials for good agricultural practices for vegetables. So share with us your learnings sa comment section, and of course pwede po mag-ask og any question sa ato ang comment. So karon na gito ubay-ubay na mga comments sir no. From Felipe Hikial, as a good job Bong, my idol. At yan, si Alex Lourdes.
good afternoon po. Ay, kita ka. Watching from Paquibato, Davao City. Si Saula Maulana, still watching. Tapos na ay question sir, si Mars Ikigay, pila ka years bago mag-expire ang GAP certification sa vegetable dos? Okay, sa among experience sa Bakatabo, every 2 years ka. So, bot na sa bot nga, kada every 2 years, i-evaluate na po ka, ang imong record i-check, ang imong biosecurity i-check, ang imong practices i-check, imong recording, tanan. So, pag makapasa ka ito, i-register na po ka balik. So, rin yan ang pwede mo ha. Pag kulang ka, nangyayang na kinamiss mo ba, i-remind lang ka, sir, i-comply lang niyo within this month. Tsaka pa ka i-register yun o balik. Ano lang, oo. Alam mo lang that. Simple lang po din siya sir, no? Pero for sure, ang yung preparation, ana, grabe good ka, complex. Pero at the end of the day, kung gusto gid mo mag-GAP, i-make sure nato na ato ang mga kliyente safe kung unsa man atong ginahatag sa ilaha. And sa inyo po mga practices sir, no, nakita man gid dato nga GAP certified gid sila sir, mas nindot gyud na didto ato sa mga GAP certified na farm mag-adto pod. And sa katong mga wala pa naging GAP certified, hopefully maging GAP certified na po. Willing din kayo. Kami sa Bixminsad, Vegetable Industry Council of Southern Mindanao, mo promote gina no, with the ETI na willing din mo facilitate o gitawag o mutudlo sa mga farmer na gustong mag-GAP. Oo. So, kanong na mo ato with ATI, Makatabo Farm, and of course, si Sir President na po siya sa organization sa mga farmers, especially in vegetable, pwede gid kaayo mo magpatabang. So, si Cristobal Tando, sir, ano siya, maayo kaayo, Sir Bong, salamat kaayo sa mga idea, ayan. Pagkatapos, kinsa pa ba ang nag-ask of question? Si Kabanlik Jeanette, sir, wala ka, ane? Ano siya, basta, basta idol Bong, daghan gid matun-an, job idol. How ba mo explain, oy, by Genius Cabradilla? And of course, napa isa question, sir. Pila ka hectares ang na-occupy sa vegetable nga pila daw ka hectares ang need para ma-certify sa GAP? Actually, siya nang mutana si Mars. Si Mars, ang pag-GAP, ang GAP magod is dili kinahanglan hutdon mo imong farm. So kung halimbawa mo daghan kang tanom dito, pero ang kaya lang sa inyo sa pagkakaroon kanilang sang talong, kanilang sang ampalaya, it takes only mga 2,000 square meter. Pero wala yung pag-GAP. So di na necessary na tanan imong farm yung pag-GAP. Kung moro na imong kaya na i-control. Ana lang. That's so nice. So, thank you kaayo. Napod nag-answer, ano po yung mga challenges sa pag-implement ng GAP? Number 1, manpower. So, di magsuot ng proper attire yung tauhan mo. Hindi yung proper dosage ng chemicals, like for example, insecticide, hindi saktong ratio kasi taklob-taklob lang, ala ba, dili yung email. Pag sinabing 15 ml in every 16 liters, yan talagang sundin natin. 50 liters o 50 ml sa isang knapsack na 16 liters, yun talaga ang sundin natin. That is how we follow our GAP. Ayan, thank you kayo, sir, no? Sir Bong, may I know what is the distinction of GAP and organic farming? Thank you, by Rosel Tomo. Okay. Ang distinction natin sa GAP, ang GAP kasi pwede tayong gumamit ng chemicals, pero controlled. Pwede tayong gumamit ng abono, controlled, recorded. Ang organic, zero inorganic fertilizer. Ibig sabihin, wala talaga siyang chemicals, wala talaga siyang inorganic abono, ang organic talaga. So, yun lang. Pero sinabi natin, ano ba ang mabisa dito sa GAP ba o organic? As long as it is safety, safety ka sa paggalaga as an organic responsible farmer, safety ka rin na mag-produce ng GAP certified farm mo at responsible farmer ka, walang problema drama. Perfect. Thank you kayo, sir, Sir Bong, no? So, napay nag-ask, sir, giunsa man doon mo pag-start, katong, ikaw pa daw ang nag-start, giunsa mo pag-apply sa GAP? Na ba kayo mga giduulan na tao? Yes, number 1 is, of course, agto kita sa ETI, no, agto ta sa mga
agency which is ang nag-train sa MOAG yun is ang ETI. Ano? So salamat kayo ETI nga Davao nga nagpasiugda ni. So gitrain lang ni dito sa farm na mo. Nagtugid sila. Then dito lang sila tulog sa salog. So ana lang din kasimple ang ilang pag-train sa mo. Kano po sa salog lang po nila natulog. Ano lang, as long as ang ilang dedication Lord, hindi sila million unsa ka 5-star hotel nga tulugan. As long as kadtong mga farmers matuluan. Nice. I hope nga managhan ta nga mga gap farmer or organic farming nga nag-practice. Nice. So paunsa daw ma-ensure ang biosecurity sa farms? Yes, number one, problem din na, no? So, the number one is, of course, no, ato gin koralon. No, bakuran din nato na ang ato ang hina-hina lang. It doesn't mean nga pag mag-gap ka, approve ba ka dito, no? Biosecurity means una, ang boundaries nimo. So, tanda lang mo nagbagi kakao, tapos i-fence nimo, nga dili makasulod ang iro o ang mga manok sa imuhang gitanlan nga gulayan na iyong gipagap. So it doesn't mean kung dili nimo kaya tong naakay 5 hectares karon gusto din mo koralyon tong 5 hectares, no. Ito lang sa imuhang ipagap na utang lang na to half hectare or kaya 500 square meter nga gulayan mo na lang ang makaya. Ito lang, ipanet lang to nimo. O sa kaya lang yun. Then, pag ibalik na mo sa sunod 2 years, pwede na po ka mo increase in number of areas. Ayan. Just as simple as that. Perfect. So asa daw ang pinakadaghan nutrients na mahatag, sir? Ang GAP or organic? As long as nasa sa gulay, no? It doesn't organic ka, mas taas ang nutrition. Nga nasa gap, o gamay, o nasa gap, taas. Nasa gulay yan. So, ibig sabihin, kung tanim mo ang palaya, kung ano yung nasa ampalaya, organic man na pagtanim mo, at saka mag-up, pareho lang yung nutrients na yan. At as long as mataba, at saka tatabang natin na naman ka ng himsog ba kung sa pakuan pa, no? O taba siya ba? Mas masama siya. Mas matatawa ka ng taba. Mas taba ka ng taba sa... Ibig sabihin,